Back to work na daw si Bongbong Marcos at nag-react ang Malacanang doon sa ginagawang biro yung kalusugan ng Pangulo. Alam mo dahilan nito? Bakit ganyan? Una sa lahat, dahil hindi ka nagpa-drug test. Oo, yan yun. Takot ka sa hair follicle test. Sabi, Coach, ano namang connection ng drug test dyan sa sakit niya? Wala na tiwala ang taong bayan sa'yo. Kahit sabi mo back to work ka, hanggat hindi ka nila nakikita nagpapa-interview, hindi maniniwala ang taong bayan sa'yo, Bongbong Marcos. Dahil lahat nakaturo na addict ka. Even yung kapatid mo, sinasabing addict ka. Pero sinasabi mo hindi ka addict, pero takot ka naman magpa-drug test. Anong sa madaling salita? Kahit obvious, i-deny mo. Ipagtatanggol ka ni Claire. Ipagtatanggol ka ng mga kasamahan mo. And yet, ayaw mong kunin yung ultimate challenge ng drug test. Same thing dito. Kaya ka pinagtatawanan eh. Hindi ka daw madumi, baka sumabog ang puwet. Alam mo, may mga ganyang sabi-sabi. Ooperahan ka di umano. Eh bakit? Kapatid mo ulit nagsasalita, wala nang gaalaga sa'yo. Na legit naman. O, tapos ngayon sasabihin mo, back to work ka na. Naniniwala ba kayo na back to work na to? Eh, tanong ko lang. Balik public view na si Pangulong Bongbong Marcos matapos maospital noong nakaraang linggo. Yan bang picture niya yan? Yan talaga? Kasi pinapakita niyo, back to work na si Bongbong. Tapos yan. So, ngayon lang ba yan? Ngayon, kung ngayon yan, kahit totoo yan, masisisi natin ang taong bayan. Nuknukan na kayo ng sinungaling. Nuknukan kayo ng in denial. Bigyan ko kayo halimbawa. Ulitin ko yung sinabi nyo sa KOJC. Walang pumasok na baril. 5,000 pulis may hawak ng baril lahat ni hindi kayo nag-apologize. Puro lang kayo deny. Yang droga mo, wala rin. Ano to? Hindi, kung ito naman hindi totoo, bakit ganyan ipapakita nyo? Back to work tapos ganyan. Ano yan? Dahil sa diverticulitis. Sa ngayon po ay masasabi natin maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo dahil siya po ay kasalukuyang nasa meeting. Paano masasabing nasa meeting? Ako hindi ko to be honest, hindi ko alam. Baka hindi ko lang napanood, 'di ba? Pero usually ang media pagka ganyan. Pag lumabas yan si Bongbong Marcos, kaliwat kanan, lahat ng mga mainstream media kakampi ninyo naglalabas. Ito wala. O baka mamaya picture lang yun, nagpa-picture. Total, ang mga kausap niya, mga kampi niya rin. Lumabas lang saglit, tapos umalis na. Wala talagang naganap na meeting. In short, mahina ang katawan. 'Di ba? Kasi kung malakas ka talaga, ako pinagbibintangan yung may sakit. O sige, tawagin mo lahat yan. I-interviewin niyo ako. Fire. Hindi ko kailangan ipagtanggol ako nito. Hindi ko kailangan magtago sa palda nito. O, di ba? Again, hindi ko sinasabing hindi nga, okay? Pero hindi natin pwedeng sisihin ang taong bayan. At yun po, at marami po silang pinag-uusapan patungkol po doon. Matatanda ang absence sa ilang nakaschedule na Ay, ngayon ba yan? Matatanda ang absent tapos ngayon ba yan? engagements ang Pangulo noong nakaraang linggo. Pero ayon sa Malacanang, nasa Economic and Development Council meeting si PBBM ngayong umaga kaya maituturing na fake news ang bali-balitang may malubhang sakit at naoperahan daw ang Pangulo. Pinuna rin ng palasyo ang video message. Teka muna, bago tayo pumunta kay Amy. Sinong nakakita na nasa meeting siya? Meron bang medyang nakapag-interview? O sabi lang ni Claire? Nagtatanong lang naman tayo. Kailangan i-anuhin natin. Di ba? Ano sa tingin ninyo? Pangulo. Pinuna rin ng palasyo ang video message ni Senator Amy Marcos sa social media kung saan sinabi niyang may kanya-kanyang agenda umano ang mga feeling president sa palasyo. Ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan. Dun, alam mo kung saan sila nasaktan kay Amy? Sa dami-daming nakapaligid sa inyo, walang nag-aalaga sa inyo. At feeling presidente. So, nag-react ang Malacanang. So, in short, ang nasaktan, yung nakapaligid kay Bongbong. Doon sila nasaktan eh. Sa dami yung nakapaligid dyan, meron lang kayong agenda. Walang nag-aalaga sa kapatid ko. Giit ng Malacanang, hindi dapat ginagawang biro ang kalusugan ng Pangulo. Hindi rin daw dapat maging payaso sa pagbibigay ng payo. Huwag din daw magpaka-plastic sa harap ng publiko. Teka muna, sino bang nagpapaka-plastic sa harap ng publiko? Diba? Parang, ako tanong ko lang tanong lang naman ito, Claire. Tanungin ko na rin kayong mga manunood. Ang nagsasabi ba niyan ay ang Pangulo? Boses yan ng Pangulo? O boses ni Lisa? Kasi para makikipagbardagulan eh. Diba? Nag-react dun sa sinabi ni Amy na walang nag-aalaga. Kasi kung ganyan ang reaction, ang dating niyan, si Lisa or yung mga nakapaligid sa kanyang meron lang agenda. Para sa agenda, Meron lang personal pakinabang kay Bongbong Marcos. Wala bang live coverage man lang? Kahit mga 5 minuto, 10 minutes lang na nasa meeting. Di ba? Ito nga ang ano ko dito eh. Dapat ang militar, nasa batas naman yan, na talagang tinitingnan ang kalusugan ng presidente. Tingnan nila.
Wala namang masama yun eh. As far as I know, responsibilidad nila yun. Totoo ba yung sinasabi ni Claire na maayos na ang presidente? Hindi ba malubha ang sakit ng presidente? Kasi karapatang malaman niya ng sundalo, karapatan din niyang malaman ng taong bayan. Even yung St. Luke's, yung dinedeclare ba sa media, yan talaga ang katotohanan? Wala bang pananagutan ng ospital diyan? Kung sakali man na in danger na pala ang Pangulo at hindi nila binigay atensyon doon sa dapat nakakaalam. Kasi puro sila ganyan eh. Puro naman sila in denial. Pero hindi naman sila nagpapakita ng ebidensya. To the contrary. So maaalis mo, hindi mo maaalis sa taong bayan kung gagawing biro ito. Again, kasalanan nyo. Be responsible naman. Ibalik nyo yung tiwala ng taong bayan. Hindi yung puro lahat. Oh, magnanakaw kayo. Hindi kami magnanakaw. Oh, adik ka. Hindi kami adik. Oo, may sakit ka. Hindi kami. Wala akong sakit. Ganun na lang yun. Oh, pork barrel king yung anak mo. Hindi siya pork barrel king. Then you expect yung taong bayan na hindi to gagawing biro. Be a man. Pakalalaki ka rin. Magkaroon ka ba? Patunayan mo. Hindi puro tanggil. Tanggi rito, tanggi ron. Pati impeachment, hinarang nyo.